depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hanggang kailan ka titiisin ng ex mo? Hanggang kailan kaya? Yan yung tanong ng marami. Coach, hanggang kailan ba ako titiisan ng ex ko? Hanggang kailan niya ako pagtsatsagaan? Hanggang kailan siya magre-reach out sa akin? Kailan kaya siya babalik? Kailan kaya yung ganito? Kailan kaya yung ganyan? Hanggang kailan niya ako matitiis? Ang unang tanong dyan ay tinitiis ka ba? Baka naman kasi hindi ka talaga tinitiis kaya akala mo lang natitiis niya pero ang katotohanan wala naman talaga siyang tinitiis. Kumbaga wala naman talagang sugat sa kanya. So kung ganun ang nararamdaman niya, huwag ka na maghintay. Ano pa ginagawa mo, di ba? Mag-move on ka na. And if you want to get your ex back, gumamit ka ng no contact rule. So the very question here is, hanggang kailan ako matitiis ng ex ko? Alam mo, sa katotohanan ng lubos, kung tinitiis ka lang talaga ng ex mo, hindi niya matitiis yan. Kasi mahirap tiisin ng isang bagay. Ngayon, kung ikaw tinitiis mo siya, ikaw ang may chance na gumive up, maging vulnerable, maghabol, mag-chat, mag-text, tumawag, mangulit. Ikaw yung may chance na gumawa niyan. Kasi ikaw yung nakakaramdam ng pain. Kung siya ang dumper at hindi niya nararamdaman yung pain at nararamdaman nyo na hindi ka niya matiis, wala ka ng ibang choice kundi mag-no contact, lumayo at mag-space. Dahil kung kukulitin mo lang yan, wala na yung nararamdaman. Para yung bangkay na kinakausap mo, hindi yan sasagot. Kahit paluin mo, hindi yan papalag. Kasi nga, manhid na. Bakit na manhid? Wala na kasing attraction. So, kung umaasa ka na babalik siya at matitiis ka niya, pero kung alam mo sa sarili mo na wala naman talaga siyang tinitiis o iniindang sakit, talagang maiiwan ka sa ere. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ni Coach Baze? Ang gusto ko lamang ay mamulat ka sa katotohanan. May mga bagay na dapat mong ma-realize at isa ang bagay na ito na dapat mong malaman. Tandaan mo, kung talagang attractive ka, mahihirapan yan, magre-reach out yan. Ngayon, kung gusto mo maging attractive at magdulot ng pain sa kanya, mag-self-improve ka. Narinig mo na to, alam ko, ginagawa mo ba? Yun ang tanong. Mag-no contact ka, lumayo ka, mag-step back ka, and then try mo magpahabol. If you want to cause a pain sa heart niya, and then magpa-miss ka, gawin mo yung mga bagay na dapat para sa sarili mo. At eto pa, change your mindset. Dahil kahit mag-no contact ka pa o gawin mo lahat ng pinakamalulupit na technique sa mundo, mag-no contact rule ka, mag-self-improve ka, magpakayaman ka, focus ka sa career mo, magbasa ka ng maraming libro, magpakatalino ka, kahit gawin mo lahat ng mga yan, kung ang mindset mo ay naghahabol pa rin o ang mindset mo ay nasa mindset pa rin ng no contacting, huwag ka nang umasa. I'll tell you, ang pinakasusi dito is not just the no contact, no. It's all about mindset. Changing your mindset. Dapat kung sa isang iglap kaya niyang baguhin ang sarili niya, dapat ganoon ka din. May kakayahan ka din na baguhin ang sarili mo sa isang iglap lang. Dahil kung ano ang ginawa sa'yo, yun din dapat ang gawin mo sa kanya. Hindi ko sinasabing kung hate ka niya, hate mo din siya. Ang ibig ko sabihin, kung pinakawalan ka niya, pakawalan mo din siya. Magkakaalaman din tayo. Kung mapapatunayan mong mas masaya ka after ng breakup, para sa akin, ikaw ang nagwagi. At mas malakas ang chance na ang attraction mo ay tumaas. At kung mapakita mo sa sarili mo, hindi sa kanya, no? Ang dami kasi sa inyo, nagse-self-improve, nag-enjoy ng buhay para lang maipakita sa ex nila. Ano ba naman yan? Ugat pa rin ang ginagawa nyo yung ex nyo. Huwag nyong gawing ugat ng lahat ng self-improvement na ginagawa nyo is magpapansin lang sa ex nyo. What the heck, di ba? Huwag nyo sayangin yung pagkakataon nyo sa ganun. Bagkus ang gawin ninyo, mag-self-improve kayo, hindi dahil gusto nyong ma-attract ang ex nyo, kundi dahil gusto nyong ma-attract ang sarili nyo. Gusto nyong makabalik sa kung sino nga ba talaga kayo, ang original na kayo. At ang attraction noon ay mag-i-increase na. Mas magiging mysterious, mas magiging, alam mo yun, mas magiging maangas yung dating mo, mas magiging cool ka kapag ganun ang ginawa mo. So, all I advise is, leave your past and leave your ex as well. Hindi ka tinitiis niyan. At kung gusto mong makaramdam siya ng pain, ang kailangan mo ay self
improvement. Ang kailangan mo ay no contact. Ang kailangan mo ay focusing sa iyong career. Ang kailangan mo ay yung purpose. Ang kailangan mo ay yung grind. At higit sa lahat, ito ang pinakasusi sa lahat. Change your mindset. Huwag mong gawing ugat or source ang ex mo. Bagkus ang gawin mong source o ang ugat ng pagbabago o pagkakaroon ng magandang lifestyle. Ang tanging inspirasyon ay dapat ang sarili mo. At sa ganung paraan, masasaktan siya, tatamaan ang ego niya dahil akala niya ang mundo mo ay umiikot sa kanya. Kundi mali pala. Ang mundo mo at ang inspirasyon mo ay umiikot pala sa sarili mo. Thanks for watching.